Ihinto mo pagpigil ni Celine sa pagmamaneho ni Joaquin. Bakit? Sinunod naman agad ni Joaquin ang asawa. Itinigil nga niya ang sasakyan sa gilid ng rough road. After they finished breakfast earlier, Celine immediately invited him to go to the market. Madami raw silang bibilhin na kakailanganin nila habang nakastay sila sa titawalan nito, especially mga kailangan ni Lola Soledad. Bababa ako saglit, ani Celine matapos kunin ang pitaka sa shoulder bag. Bumaba rin si Joaquin, sinundan niya ng tingin ng asawa, at sa di kalayuan nakita niya ang isang ginang na may kargang anak at isang basket ng sitaw. Saglit na nakipag-usap doon si Celine. Maya-maya ay nagbayad at kinuha na ang mga sitaw sa ginang. Pinakyo pala, kanyang asawa ang paninda ng ginang. Siguro ay upang hindi na ito mahirapan kung saan man ito magtitinda dahil may dala itong paslit. Naniningkit ang mga mata niya habang hinihintay ito. Pero hindi dahil galit siya, hindi lang siya makapaniwala sa ipinamalas na kabutihan na naman ni Celine. He was pleased. His heart swelled. At aaminin niya, nangangamba na siya kung magagawa nga niya itong i-dispatcha matapos ang 2 buwan. Parang ang gagawin niya yata kung sasaktan niya ang babaeng katulad ni Celine na napakabuti ang puso. Naalala pa niya ang mainit na gabing pinagsaluhan nila sa bahay ng lola ng asawa. Ngunit nabalik din agad sa kasalukuyan. He drew a deep breath to calm himself. He restrained his emotions. Nakapagdesisyon na siya, hindi na dapat iyong mabali. Hindi niya ipagpapalit ang Regal Empire. Naawa ako, sabi ni Celine nang bumalik sa sasakyan. Medyo alanganin pa na ipasok ang 5 bungkus ng sitaw na para bang kasalanan ang ginawa nito. Tumanggo lang siya at pinaandar na ang sasakyan. Naalala ko kasi na ganoon kami ni tatay noong bata ako at nakatira pa lang kami dito sa Halunong. Para makabili kami ng bigas ay kailangan naming magbenta ng gulay at prutas na inani niya mula sa mga pananim niya, kwento ni Celine habang tinitingnan pa rin ang mag-ina sa side mirror. Slowly, Joaquin shifted his gaze to his wife. Sorry, ang drama ko pala, nahiyang pambawi ni Celine. Paano kayo napadpad sa Maynila? Yuzisa ni Joaquin, may nag-alok ng trabaho kay nanay. Dahil hirap kami sa buhay rito, ay nagpasya sila ni tatay na makipagsapalaran doon. Ibinenta ni tatay ang lupain namin na mana niya. Tanda ko nga nagalit noon ng lolo Pasyo dahil sa desisyon na iyon ni tatay. Hanggang sa inapi-api na sina tatay. Itinakwil na raw siya rito sa Halunong. Huwag na raw kaming makabalik-balik at kung ano-ano pa nang sinabi. Tumano sa malayo si Celine. Binal ika na talaga niya sa isip niya ang masalimuot na nakaraan ng buhay nila. Naisip ko, siguro dahil sa sama ng loob ni Lolo Pasyo ay kaya hindi naging madali ang buhay namin doon sa Maynila. Feeling ko isinumpo niya sina nanay at tatay. Patuloy niya at mapait na ngumiti. Ni hindi niya tinulungan si tatay kapag humihingi ng tulong. Kasalanan daw niya bakit naghihirap kami sa Maynila kaya magdusa raw kami. Noong namatay si Lolo ay saka lang kami nagagawa na noong tulungan ni Soledad. Hindi na kayo bumalik dito? Tanong pa ni Joaquin. Umiling si Celine, after 5 years, nagpasya naman sina nanay at tatay na bumalik pero bigla ay na-stroke si tatay. Huli na kahit tinutulungan na kami ni Lola Soledad. Ayon, hindi na kami talaga nakauwi pa. Ngayon lang ulit. Tumanggo-tango si Joaquin. Bumantong hininga naman si Celine. Her lips twisted into a bitter smile nang nagpatuloy sa isip niya ang napakahirap na pinagdaanan nilang pamilya, lalo na noong magkasunod pang namatay ang nanay at tatay niya. Tandang-tanda niya na hindi niya alam noon kung paano sila mabubuhay ni Ana. Napakabata rin niya kasi noon. 15 taong gulang ay nagtrabaho na siya, mabuhay lang silang magkapatid. Hindi kayo kinuha ni Lola Soledad noong namatay na rin ang nanay mo. May sulat akong natanggap noon galing sa kanya. Pinapauwi kami ni Ana. Siya na raw ang bahala sa amin. Subalit, ewan ko ba, parang kinain na rin ako ng pride ko noon. Nagkaroon siguro ako ng tampo na rin kay Lolo, kaya kaysa tanggapin ang offer ni Lola Soledad, pinatunayan kong kaya naming mabuhay ni Ana doon sa Maynila, katulad ng paninindigan din noon ni tatay. Awa ng Diyos, nagawa ko rin naman. Nga lang minsan nahihirapan din ako kaya minsan napipilitin din akong tanggapin ang tulong ni Lola noon. Hanggang sa nabuksan din ang isip ko na walang mangyayari kung magmamatigas ako. Good for you then, because I am certain that your mother and father are very proud of you.
Hindi niyo sila binaygo na magkapatid, seryosong saad ni Joaquin. Marahang ibinaling ni Celine ang tingin sa kanya, halos magsalubong ang mga makakapal pero maayos na kilay nito. Tingin mo ganun? Of course, dahil itinayo niyo ang reputasyon nila even ang pride nila. Lalo na ikaw dahil napag-aaral mo rin si Ana, git ni Joaquin. Napakurap-kurap si Celine. Parang gusto nitong maiyak, pinipigilan lamang ang damdamin. Lihim na napangiti naman si Joaquin na itinuon na ang tingin sa kalsada. Nang makarating sila sa halunong market ay tulungan silang mag-asawa na mabili ang lahat ng isinulat ni Aling Wela sa papel. Tiniyak nilang kumpleto nilang may uuwi lahat iyon, lalo na ang mga kailangan ni Lola Soledad. Iniwasan muna nila ang bangayan. Kinikilig tuloy ang mga nakakita sa kanila dahil para silang perfect na mag-asawa. Pogi, bil ka na ng rubber shoes. Original ito. 2K bigay ko na sa iyo. 5K ko ito ibinebenta, sabi ng isang tindero. Binigyan ito ng pansin ni Joaquin. Palitan mo na ang suot mong iyan na mukhang murmurahin lang. Hindi nakakapogi ang magsuot ng fake sales talk pa ng tindero. Napangiwi si Celine nang lingunin niya ang asawa. Hindi na niya gusto ang pagkakakunot noon ni Joaquin habang palaipat-lipat ang tingin nito sa sapatos nito at sa tinderong mapanlate. Mabilis na niyang binayaran ang binibili niyang gamot sa botika. Huwag mo na lang pansinin. Alalahanin mo mahirap lang tayo, pagkatapos ay pa-imple niyang bulong sa asawa. Joaquin scoffed. Kuya, sorry po pero wala po kasi sa budget naming mag-asawa ang sapatos. Next time na lang, bilang na ni Celine sa tindero. Naku, sayang naman ang kapugian ng asawa mo kung hindi mo ibibilan ng legit na sapatos. Pastahan sa Divisoria lang niyo binili ang suot niya. Made in China. Hindi katulad dito sa mga paninda ko, made in India. Legit na legit, pagyayabang pa ng tindero. Ayos lang po. Okay pa naman po ang sapatos niya, git ni Celine at hinayla na niya si Joaquin dahil nakabukol na naman ang dila nito sa pisngi nito. Napipigtas na naman ang pasensya nito for sure. Baka maupakan na nito ang tinderong mayabang. Arrogant mule, na ibulalas na nga ni Joaquin. Sabi na nga ba niya't galit na ito? How dare he insult my limited edition shoes? Hayaan mo na, bilis na, panghihila niya pa rin dito. Sa wet market na niya ito binitawan. Bumili sila doon ng mga uulamin. Mabuti na lamang at kahit galit si Joaquin ay gentleman pa rin. Ito pa rin ang tagabitbit sa kanilang pinamimili. Ang mabuti pa ay dalhin muna sa sasakyan ng mga iyan. Bibili lang ako ng maiinom natin doon, aniya nang tapos na sila. Bilasan mo. Pagod na ako, may reklamo na sa boses na tugon ni Joaquin. Bitbit nga ang mga madaming eco bag ay nagtungo na siya sa kinapaparadahan ng kotse. Tapos na niyang ilagay ang lahat sa loob ng sasakyan ng bitbit nang maramdaman niya ang pangalabat sa kanya. Ha! Naging alerto ang kanyang paglingon. Anak, bili ka na ng saging ko. Pambili ko lang ng gamot ko. Yun pala ay isang matanda na putikan at wala man lang sapin sa paa ang may nangangalabat. Napalunok siya at huminga ng malalim. Akala niya talaga ay kung sino na. Magkano po lahat iyan, Lo? Bibilhin mo lahat, anak. Opo, panipi. Ibinigay ng matandang lalaki ang presyo at binayaran niya ng halos doble. Sobra-sobra tuloy ang pasasalamat sa kanya ng matanda. Naiiyak pa. Ingat po, naantig ang pusong sabi niya rito nang paalis na. Nakangiwing napailing nga lang siya nang nare-realize niya ang ginawa. Nahahawaan na yata siya ni Celine. Pero hayaan na nga lang niya. Akmang ilalagay niya ang isang sako ng saging sa sasakyan, nang biglang may nagsalita na sunod-sunod. Ay ho, maawa ka, bilhin mo na rin itong langka ko. Pambili ko lang ng bigas, sabi ng isang ginang. Kuya, bilhin mo na po itong mga sampagita ko, sabi ng dalagita. Kuya, maawa ka, bilhin mo na rin po itong mga kangkong ko nang makauwi na ako sa anak kong nilalagnat, sabi naman ng isang babae. Kuya, parang awa mo na. Ito rin pong mga alimango ko para may pambaon ng mga anak ko, sabi naman ng lalaki. At marami pang ibang nagsulputan. Sinugod na siya ng mga iba't ibang tindero at tindera. Ay ho, itak gusto mo rin ba? Bili ka na, matulis ito. Kahit ano ay kaya nitong hiwain, ang ikinatakot lalo ni Joaquin ay nang alok ng matandang lalaki sa itak na paninda nito. Namutla talaga siya sa takot. What the hell? Anong nangyayari dito? Mabuti na lamang at dumating na si Celine. Hindi ko alam sa kanila.
Bumili lang naman ako ng isang sakong saging sa matanda kanina tapos gusto na nila lahat ay bilhin ko rin ang mga paninda nila, sagot niyang nagtago sa likod ng asawa. Iwas na iwas siya sa mga itak na paninda ng matanda. Pati man si Celine ay napangiwi na. Hindi na alam ang gagawin nang pinaikutan na talaga sila ng mga nagtitinda. Sige po, bibili po kami ng mga paninda niyo pero isa-isa lang po. Mahina ang kalaban, ang ending ay sigaw na lamang niya upang kumalma ang mga tao at matapos lang ang problema. Bandang huli ay umalis silang mag-asawa na napuno ang sasakyan ng kung ano-anong pinamili nila. Sa biyahe ay napapabuntong hininga na lang sila, pero kalaunan ng magkatinginan at nagtawanan. Tinuwanan nila ang isa't isa. Alam mo, nadadamay na talaga ako sa kamalasan mo, kunwari ay reklamo ni Joaquin. Napahadjejek si Celine. Sorry, pero baka nga may balat ako sa puwet. Next time titingnan ko. Ipaalala mo sa akin, ani Joaquin. Lumaki ang mga mata niya at pinalo ang mister sa braso. Anong next time? Anong titingnan mo? Next time nagagawa tayo ng baby kako ay titingnan ko ang balat mo sa puwet, pilyong sagot ni Joaquin. Hey, birong angle naman niya. Nagtatawa na si Joaquin hanggang sa nahawa siya kaya parang baliw na ulit sila na nagtawanan. Mas natuwa pa si Celine nang makita niya ang pinsan niyang si Brian at kaibigan nito pagka-uwi nila sa bahay ng tita Wela nila. Nasa balkonahe ang dalawa at nagkakape. Kuya Brian, magiliw na tinakbo niya ang pinsan at niyakap. Kumusta, Celine? Grabe ang laki mo na at balita ko may asawa ka na. Opo, siya po ang asawa ko, turo ni Celine sa kabababang si Joaquin sa sasakyan. Subalit mukhang sinapian na naman yata ng kasupleduhan ang magaling niyang asawa dahil imbes na lumapit sa kanila ay nagtungo ito sa likod ng sasakyan. Abay artistahin, bagay kayo, buti at parang wala lang sa kanyang pinsan ang pambabalewala sa kanila ni Joaquin. Kiming ngumiti na lang si Celine. By the way, kaibigan ko nga pala. Si Theo, pakilala na rin ni Brian sa kasamang kaibigan. Hi, Anya. At dahil kaibigan ito ng kanyang pinsan ay isang napaka-sweet na ngiti ang ibinigay niya rito. Hello, sagot nito ng ngiting-ngiti, bago nagbeso sa kanyang pisngi. Nagulat man kaunti ay tiniyak ni Celine na hindi nabura ang ngiti niya sa mga labi. Ang hindi niya alam ay nakita iyon ni Joaquin. And Joaquin felt the pang of jealousy, nang mapansin niyang parang ayaw ng bitawan ng lalaki ang kamay ng kanyang asawa. Nakihalik na nga, nananching pa yata. Ang dapat na iyong sako ng kangkong lamang ang babuhitin niya upang magaan ay naging sako na ng saging. Nagbago ang isip niya. Han, pinsan ko si Kuya Brian, pakilala ni Celine nang makalapit siya sa mga ito buhat ang sako ng saging. Para makipagkamay ay biglang iniabot ni Joaquin sa lalaking kasama ni Brian ang sako ng saging. Oy, gulat na gulat tuloy ang lalaki dahil napakabigat niyon. Muntik na nitong mahulog. Napakagat na lang ng labi si Celine sa ginawang iyon ng asawa. Sa isip-isip niya ano na naman kaya ang problema ng tipaklong niyang mister? Halatang halata kasi na sinadya nito iyong gawin. Nakakahiya tuloy kay Theo. Nice meeting you. Nakipagkamay nga si Joaquin kay Brian. Same to you, bayaw. Alagaan mo ang pinsan ko, panipi. Oo naman, mahal ko ito, Binalingan ni Joaquin si Celine at maangas na inakbayin. Hindi nakawala sa pandinig ni Celine ang huling sinabi ni Joaquin na mahal siya nito. At ramdam na ramdam niya ang pagwawala ng kanyang puso dahil sa kilig. Sinaway amang niya dahil alam naman niyang sinabi lang iyon ni Joaquin pero hindi naman totoo. At siya naman si Theo, kaibigan daw ni Kuya Brian, bagkus ay pakilala na lamang niya rito sa asawa. Tiningnan ito ni Joaquin. Ngunit kinuha lamang ang sako ng saging at walang anumang ipinasok na sa loob ng bahay. May problema ba sa akin ang asawa mo, Celine? Nakahatalang tanong sa kanya ni Theo. Hindi alam ang isasagot kaya napangiwi na lamang si Celine. Bakit ang dami niyong pinamili? Sako-sako. Akala ko ba dapat low-key lang kayo ni Kuya Joaquin? Yuzisa ni Ana habang kumakagat ng saging na kinuha sa pinamili ng mag-asawa kanina. Ewan ko ba? Parang ayaw ng tadhana na kahit sa pagpapanggap lamang ay mahirap si Joaquin. Nalalapitan ng kung ano-anong sitwasyon na nagpapalabas na mayaman talaga siya, ani Celine. Siya man ay may lakatan na saging dinahawak. Binalatan niya rin iyon at isinubo.
Mula sa kusina, marahan ang mga lakad nilang magkapatid palabas habang nag-uusap. Baliw ka naman kasi, ate. Kitang-kita naman kasi sa hitsura ni Kuya Joaquin na hindi lang siya basta-bastang lalaki. Hindi ka pani-paniwalang mahirap, agaw atensyon talaga ang tangkad, puti ng balat, at kaguwapuhan. Isang marahang buntong hininga ang kumawala sa bibig niya. Bahala na, basta mas maganda na ang ganito para hindi madaming issue. Bahala ka. Parehas silang ngumunguya ng kinakain nilang saging nang matigil sila sa may pinto. Nakita kasi nila sina Brian at Theo sa labas. Si Kuya Brian ay sinusubukang magsibak ng kahoy. Nagkatuwaan malamang. Ngunit sa pagkagulat nilang magkapatid nang makita nila na inamoy ni Theo ang ipinunas nitong puting face towel sa kanilang pinsan. Nakamulagat ang mga mata na nagkatinginan sila ni Ana. Confirm, ani Ana pagkuwan. May ipinahiwatig may naaamoy silang kakaiba sa kaibigan ng kanilang pinsan. Huwag kang ang judgmental. Pinadilatan siya ni Celine. Ay, naku pagdating pa lang nila kanina ay naamoy ko na siya. At tama nga ako, tumigil ka na at baka marinig ka, saway niya sa kapatid. Hindi niya masang-ayunan ito dahil parang imposible ang sinasabi nito. Ang laki kasi ng katawan ni Theo. Mas maskulado pa nga yata kaysa kay Joaquin. Isa pa ay lalaking-lalaki kung kumilos. Napilitang tumigil na si Ana, dahil nakita nilang nakatingin na sa kanila ang pinagtitsismisan nilang lalaki. Kitang-kita nila na nagulat ito. Pero hindi nagtagal ay iniwan nito si Brian at nilapitan sila. Hi, alang-inang bati nito sa kanila. Hi po, balik, bati rin sana ni Ana. Pero dahil nag-alangan siya sa pwedeng sasabihin na hindi maganda ng kapatid, ay madaling tinakpan niya ang bunganga nito. Nagtaka si Theo pero hindi naman nagtanong. Ninitian niya ito. Ana, ang mabuti pa ay magtimpla ka ng juice. Siguradong pagod na si Kuya Brian, pagkuwan ay makahulugang utos niya kay Ana. Bakit ako ang array? Kinurot niya naman ngayon ito sa likod kaya napa-array. Sige na, bilis na, hindi ka ba nahihiya kay Kuya Brian? Udyok niya, makahulugang pinandilatan niya rin ito ng mata, mapalayas lamang. Oo na. May pagmamaktol na tumalima si Ana. Muntik pang matawa si Celine dahil kay sama ng pasimpleng pag-irap nito sa kanya. Parang sinasabi na babawi ito sa pang-aalipin niya rito ngayon. Theo was staring at her bago pa niya namalayan. May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya. Wala, nakangiti nitong sagot. Ang asawa mo, panipi. Sa pagtanong na iyon ni Theo kay Joaquin ay bumalik ang hiya niya rito nang maalala niya ang ginawa ni Joaquin dito kanina. Iyong muntik nang mabali ang likod nito dahil sa biglang pagpapakarga ni Joaquin sa sako ng saging dito. Napagod yata sa pamamalengke namin. Nakatulog, panipi. I see, pasensya ka na pala sa ginawa niya kanina. Ganoon talaga iyon, suplado. Ayos lang, ganoon naman talaga ang mga mayaman. Masyadong possessive sa mga pag-aari nila. Tinapunan niya ito ng mabilis na sulyap. Dahan-dahan ang pag-awang ng mga labi niya nang ngumiti ito sabay kibat balikat. Kung ganon ay kilala ng binata ang kanyang asawa. Parang isang malamig na tubig ang bumuhos sa mukha ni Celine ang realization. Kilala ko siya. He is Mr. Joaquin Velasquez, the sole CEO of Regal Empire known for his nonchalant, hot-tempered, and fearless demeanor, yet gaining more popularity for his generous distribution of houses to the less fortunate. Animoy nabasa ni Theo ang laman ng isip niya na sabi ng hindi na siya nakaimik. Tama ako, di ba? Nakangiwing napakurap lamang siya, kung hindi lang niya naisip na eksaherado ay nagpanik na siguro siya. Lagot siya nito. Ayos ka lang, Celine. Basag ni Theo sa kanyang katahimikan. Hinawakan nito ang braso niya at kulang na lang ay yugyugan siya dahil natulala na siya. Okay lang. Nagulat lang ako dahil booking mo na pala kami. Kiming aniya nang nagbalik nga siya sa sarili. Hindi naman. Sabihin na lang natin na makikilala talaga siya dahil sikat siya. Isa pa ay ang gwapo niya kaya. Even without exerting effort, he could bewitch all the men around, I mean women pala. Panipi. Gulat niyang saad. She cocked a brow. I mean, well, gwapo naman talaga ang mister mo. Tulad ni Brian, at saka ako. Oo ako. Kahit sinong mapapansin siya at tatatak sa isipan ng mga tao ang kaguwapuhan niya at pangalan niya, kahit ilang beses lang makita sa TV o sa mga business magazine, yutol-yutol na paliwanag ni Theo. Talaga,
Aniya na nakakaamoy na ng mali sa mga salita ng kausap. Nakakunot ang noo na hinagod niya ito ng tingin. Sa isip-isip niya ay, mukhang tama si Ana, oo naman. Tugon ng binata, isang mahiwagang ngiti ang nakapinta sa labi nito. And don't worry because your secret is safe with me. Panipi. Napakamot siya sa kanyang ulo. Salamat kung ganon, Theo. Ngumiti ito sa kanya. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit nagpapanggap siyang mahirap. Ako ang nagsabi, ayoko lang na magka-isyo o ano paman habang nandirito kami. Buti pumayag siya, siya naman ngayon ang nagkibit-balikat. Wala naman siyang choice dahil hindi ko siya isasama rito kapag hindi siya pumayag sa kondisyon ko noon. Gusto ko focus lang ang lahat kay Lola Soledad at hindi sa amin. Pinakatitigan siya ni Theo mula ulo hanggang paa habang umiling-iling. So, ililihim mo sa kamag-anak mo na naka-jackpot ka ng asawa. Nadaig mo pa ang mga nanalo sa loto. Hindi naman, ngayon lang. Kung sakaling gumaling o lumakas si Lola ay sasabihin ko naman ang totoo. Tumanggaw-tango na si Theo. Nagngitian na silang dalawa. Yaw yaw yaw. Magandang araw, mga katropa. Natigil ang pag-uusap nila nang biglang sulpot ang vlogger na si Jonathan kasama si Eli. Siyempre ay nandito pa rin tayo sa probinsya ng Halunong. At nakikita nyo iyan. Nagsisibak ng kahoy ang isa nating katropa. Gusto nyo subukan ko? Siyempre naman. Hindi pwede na hindi nating susubukan ang pagsisibak ng kahoy dito sa probinsya, mga katropa. Hi, Inson. Mahinang bati sa kanya ni Eli nang lumapit sa kanila ni Theo. Hinayaan ang boyfriend sa pagba-vlog. Kung vlog nga ba ang ginagawa o pag-aabala lang kay Brian? Tipid lang siyang ngumiti rito. Ikaw si Theo, di ba? Kaibigan ni Kuya Brian. Pansin din ni Eli kay Theo. Nice meeting you. Nagkamayan ang dalawa. Wait, ang ganda naman ng kuko mo. Parang kuko lang ng babae, hanggang sa napansin ni Eli. Thanks. Napangiti na tiningnan ni Theo ang kamay. Napakunot naman si Celine sa nakita niyang pamamaraan ng pagtingin ni Theo sa kuko nito. May naalala siya na napanood niya noon sa social media, kung paano malalaman kung bading ang isang lalaki, sa pamamagitan ng mga hindi sinasadyang mga kilos nito. Sige, doon muna ako sa boyfriend ko. Tropang Jonathan ang pangalan niya pala sa YouTube. Subscribe niyo siya, pasupport lang para shoutout niya kayo kapag sisikat pa siya lalo. Halos sabay sina Celine at Theo na tumanggo. At nang iniwan na sila ni Eli ay nagkibit-balikat lang sila sa isa't isa. Bakit hindi nyo gayahin ang magkasintahan na iyon? Proud na proud, biro ni Theo pagkaraan. Humalukip-kap ito habang pinapanood nila ang pagba-vlog ni Jonathan na todo sinusuportahan naman ni Eli, kasama na rin si Brian na game na rin sa vlogging. Kung sana ganoon kadali, naibulalas niya. Bakit? May problema ba sa pagsasama nyo? Panipi. Wala naman. Basta mahabang kwento, sabi lang niya. Ikaw, bakit ka rin nagsesekreto? Ilang sandaling napatulala sa mukha niya si Theo. What do you mean? Hindi mo na kailangang itago sa akin ang totoo mong pagkatao, Theo. You mean, bulalas ng binata. Katulad niya kanina ay nanlalaki rin ang mga mata nito. Sunod-sunod na tango ang ginawa niya. Actually, napansin ka na kanina pa ni Ana. Ako naman ay na-confirm ko lang noong tiningnan mo ang mga kuko mo. Inulit ni Theo ang pagtingin nito sa kuko nito sa paraang mahinhin. Imbes na nakakuyom ang mga palad ay nakabuka parang sa mga babaeng sosyalan kapag tinitingnan nila ang mga kuko nilang bagong linis. Maya-maya nga'y bahagya itong nagtatawa. Ang galing mo naman, sis, at napansin mo pa iyon. Panipi. Natawa na rin si Celine. Bumigay agad ang gaga. Oy, huwag mong sasabihin sa iba. Lalo na sa Kuya Brian kundi masasakal ako niyan. Sekretong malupit. Panipi. Hindi niya alam. Panipi. Oo, nakangusong umiling si Theo. Hindi pa niya alam dahil wala akong lakas na loob na umamin. Natatakot akong layuan niya. Panipi. Ang lakas na ng naging tawa niya. Hindi niya napigilan. Napatingin tuloy sa kanila ang tatlong nagba-vlog. Bruha ka, ang ingay ng tawa mo, natatawang saway sa kanya ni Theo. Nakakatawa ka kasi. Akala ko talaga barako ka. Panipi. Kailangan lang magbara-barako kapag si Brian na kaibigan ang kasama ko. Iba na rin ang dating ng paghalukip-kip ni Theo. Baklang-bakla na.
Pati ang pagkakatayo nito ay may pilantik na ang balakang. Buti hindi niya napapansin. Hindi pa naman. Muntik lang ako na mahuli niya minsan. Buti nakakalusot ako. Panipi. Nako, kung ako sa iyo ay aminin mo na yan. Panipi. Sana ganun lang kadali. Napakalalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Theo. Straight ang pinsan mo, sis, kaya imposible na matanggap niya ako bilang kaibigan pa oras na malaman niyang malamaya ako. Sure ako na itatakwil ako niyan at ayoko iyong mangyari. Hindi ko kaya. Nalukot ang ilong ni Celine. Ibig mong sabihin higit sa kaibigan ang turing mo sa pinsan ko. Tumulis ang nguso ni Theo at madamdaming kinapa ang dibdib nito. Noon pa, sis, noon pa siya narito sa puso ko. Panipi. Naku po, bulalas niya. Ang hirap niyan. Panipi. Sinabi mo pa, panipi, nakikisimpat siya na hinagod niya ito sa likod. Ilang minuto na natahimik sila parehas. Ang hindi alam ni Celine ay pababa na noon si Joaquin sa may hagdanan. Nagtadjust ang mga bagang nito sa nakita nitong eksena nila ni Theo, at kumukulo ang dugo nito na pinanood pa sila. Napakatinding selos ang bumalot sa buong pagkatao nito. For the first time in Joaquin life, it was as if he wants to kill because of jealousy. Kanina pa ang anggas na ito dumdiskarte sa asawa ko Gigil na bulong nito sa sarili. Habang wala pa si Joaquin ay ipasagawa muna ang prosecution investigation ukol sa ginagawang katiwalian ni chairman sa kumpanya. That old person needs to vanish from my path now so that the Regal Empire can finally be mine, matigas na sabi ni Jasper pagkaupo nang dumating na kamiting. Masusunod, sir. Ngumisi ang lalaki, at ngayon pa lamang ay naaawan na ako sa chairman. Ayaw na ayaw pa naman ng matandang iyon sa kulungan. Napakatipid ang ngiting sumilay sa mga labi ni Jasper. Pinaikot-ikot nito ang yelo na nasa loob ng wine glass na inuyuman nito. So, sigurado ka ba na sa sandaling ito ay mabubura na talaga sila sa Regal Empire, lalo na ang ampon na Joaquin na iyon? Absolutely, sir. Huling-huli namin ang safekeeper ng chairman sa finance na si Jude Torres. He is embezzling both his own share and the chairman's slush funds. We intend to submit all the evidence to the prosecution tomorrow morning. At kapag nangyari iyon maaaring maungkat din ang katiwali ang ginagawa ng iba pang higher-ups, kasama na roon ng CEO kung meron man. Jasper's smile gradually widened, pero saglit lamang yun dahil nang tumingin ito sa unahan ay dahan-dahan ding sumeryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Naniningkit ang mga mata nito na tinitigan ang natatanawan nito mula sa kinauupuan na mag-ara at matayog na building ng Regal Empire. Gustong-gusto nito talaga yung tinitigan, lalo na ang malaking signage na Regal Empire. Sa paningin kasi nito ay parang masarap na pagkain ang building ng Regal Empire na gustong-gusto nitong sakmalin noon pa man. Gamaya ang kausap niyang tauhan. Pinakatitigan din nito ang Regal Empire. Maya-maya lamang ay kumulansang ang mga wine glass nilang pinag-umpog na parabang panalo na sila sa pagpapabagsak sa mag-amang Velasquez. Gusto mo ba ng kape? Tanong ni Celine sa asawang nakitang nakaupo sa gilid ng kama ng kanya itong silipin. Hindi na kasi ito lumalabas kanina pa. Hindi lang kape ang gusto ko. Buong farm ng kape ang gusto ko, ngunit pasupladong sagot ni Joaquin. Mula sa tinitingnan nitong tablet ay masama ang tinging ibinigay sa kanya. Nalukot ang mukha ni Celine. Ano na namang nangyayari sa'yo? Nasasaniban ka na naman ba ng masamang engkanto? Shut up! Joaquin hissed. Kaysa patulan ito ay humugat siya ng hangin. Pinuno niya ang sarili ng pasensya. Madaming pasensya. Bakit ka nandito? Sana doon ka na lang sa Theo na iyon. Ang ganda ng kwentuhan nyo, di ba? Ibig mong sabihin bumaba ka na kanina. Oo kaya kitang-kita ko ang paglalandian nyo. Hindi ka na nahiya. Damaloy ang iritasyon sa katawan niya nang narinig ang sinabi ng asawa. Wala kaming ginagawang masama ni Theo. May pinag-uusapan lang kami. And what are you talking about, ha? Bigla ay tila nawala ng boses ni Celine. Siyempre, hindi niya maaaring sabihin pa sa asawa ang tungkol na nabuking niyang pagkatao ni Theo. Nangako siya sa bagong kaibigan na hindi niya sasabihin ni Newman ang sekreto nito. At may isa siyang salita kaya hindi niya talaga sasabihin. Hindi mo masabi dahil wala naman kayong importanteng pinag-uusapan. Dahil naglalandi ka lang sa kanya, akusa pa sa kanya ni Joaquin. Hinilat niya ang pagitan ng mga kilay.
Hindi ko pwedeng sabihin pero malinis ang konsensya ko na wala akong ginagawang masama at lalong hindi ako naglalandi. Sa tingin mo paniniwalaan ko, yan. Gayong kitang-kita ko pa ang paghimas mo sa likod niya. Hindi ka na nahiya, nandito ka pa naman sa lugar ng angkan mo. Napapikit si Celine kasabay ng kanyang pagbuntong hininga. Naramdaman niya kasi na parang may pumigas sa dibdib niya. Nasasaktan siya sa paratang ng asawa, ngunit wala naman siyang magawa para itama ito. Ano? Osek pa sa kanya. Bahala ka kung anong gusto mong isipin, napilitan niyang sabi na lamang. Ang hindi niya inasahan ay lalong mag-iinit ang ulo ni Joaquin. Padabog nitong ibinaba ang hawak na tablet at marahas ang ginawang pagtayo. So, inaamin mo, naglalandi ka nga. Bakit? Ano ba ang nakita mo sa Theo na yun? Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ganyan ka mag-isip? Nagseselos ka ba sa kanya? Pati man siya ay nagulat sa sarili sa nabitawang huling tanong. Natigilan tuloy sila parehas ni Joaquin. Nagtitigan. Maya-maya ay napasinghap ang asawa. Ako, nagseselos. There's no way I'm feeling jealous. In your dreams, at parang teenager na depensa nito. Pinatigas naman ni Celine ang mukha. Hindi rin siya papatalo. Tiniyak niyang hindi siya mapapahiya ngayon. Bakit nagagalit ka kay Theo? Bakit napakainit ng dugo mo sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama? Hindi kay Jasper ako galit kundi sa you. May asawa ka na kasi ay kung makaasta ka pa rin ay parang dalaga. Tumaas na talaga ang boses ni Joaquin. Wala nga rito si Jasper. Sa Theo naman na iyon ka malapit ngayon. Hindi ba iyon kalandian ha? Tila nahigit ang dila ni Celine. Hindi na niya alam ang sasabihin. Bakit ba hindi siya manalo-nalo sa lalaking ito sa kahihiyan? Sa inis ay nag-init na ang mga sulok ng kanyang mga mata. Shit, hindi siya pwedeng umiyak. Mukhang nagkamali nga ako sa pagpili sa'yo. Parehas ka nga yata ng ibang babae na hindi makontento sa isa, panliliit pa sa kanya ng tipaklong. Hindi ako kakawalang babae, naibulyaw na niya rito. Nagpanting na ang kanyang mga tainga. Nakuyang niya sa magkabilang tagiliran niya ang mga kamao. She felt a strong desire to slap her husband, pidgel na pidgel niya lamang ang mga kamay at damdamin na huwag gawin. Talaga lang ha, ngunit panghahamak pa rin sa kanya nito. Ewan ko sa'yo, nang inig ang tinig niya sa inis na angle niya. And without a second thought, tinalikuran na niya ito't mabilis niyang tinungo ang pinto. Mainam nang mag-walk out siya kaysa masampal na niya talaga ito. We're not done talking yet, habol na sabi ng asawa. Natigil siya sa pag-alis. Minsan pa, napahugot ng malalim na paghinga. Pagkway dumukot siya ng barya sa kanyang bulsa at ipinakatch dito. Ayan, piso, panipi. Takang-taka man ay sinaluyon ni Joaquin. Bumili ka ng kausap mo, pagkasabi niya iyon ay itinuloy na niya ang pag-walk out. The door swung back bunga ng pabalyan niyang pagbukas at pagsara niyon. Napasinghap na lang si Joaquin na naiwanan sa loob ng kwarto. Sige, dun ka sa Theo mo. At hindi na talaga naitago ang selos na himutok. Ngit-ngit na nasipa niya ang paa ng kama, na kahit masakit dahil bakal pala ay tiniis niya. Magsama kayong dalawa, sigaw niya pa na parang nawawala na sa katinuan. Napapangiwi at nagpupuyos ang dibdib na binalikan ang ginagawa sa kanyang tablet. Wala siyang pakialam kung ano man ang gawin ni Theo at Celine. Siya magseselos. Oh, come on, there was no point of being jealous. Sa labas, kahit ang sama-sama ng loob ni Celine ay hindi niya ipinahalata sa mga kasama nila sa bahay. Ipinagpasalamat niya na nagkayayaan sina Anna at Brian na kumain ng boodle fight para sa tanghalian. Naging abala sila sa pagpe-prepare kaya ni hindi na sumagi sa utak niya ang gagawin niyang asawa. Nawili rin kasi siya sa lihim na pagkilig-kilig nila ni Anna kina Theo at Brian. Ang kulit na kasi ni Theo ngayon na hindi na nito kailangang itago sa kanila ang katauhan nito. Kawawang Kuya Brian nga lang nila dahil walang kaalam-alam. Kanina ko pa hindi napapansin si Joaquin, Celine. Puntahan mo kaya sa kwarto niyo at baka gising na. Baka nahihiya lamang iyon na lumabas, saka lamang niya naalala ang kanyang mister ng pukaw sa kanya ni Tita Wella. Oo nga, insan, yayain mo na rito, kumain na tayo, ani din sa kanya ni Brian. Tawagin ko na rin sina Tita Rosa para sabay na sila sa atin, pagkukusa ni Ana. Tumakbo ito agad patungo sa bahay ng isang tiyahin.
Akmang tutunguhin na rin niya sana ang asawa ngunit hindi na niya itinuloy dahil nakita na niyang palabas na ng bahay ang tipaklong. Ayan na pala siya, pansin ni Aling Rosa. Halika na rito, Iho, tawag na nga nito kay Joaquin. Mabilis lamang ang naging tinginan nilang mag-asawa dahil umiwas siya. Tumayo siya't tinungo ang iniihaw nilang mga hotdog. Kunwari ay naging abala siya doon saglit. Umupo na tayo, narinig niyang sabi ni Brian. Halika na, Celine. Hayaan mo na iyan, tawag naman sa kanya ni Theo. Sige, nakangiti niya itong nilingan. Dumaan ang tingin niya kay Joaquin kaya nakita niya ang madilim nitong mukha, pero nagkunwari siyang hindi niya ito napapansin. Tawagin ba naman siyang malandi? She, nagtaka ang lahat nang sa tabi ni Theo siya umupo at hindi sa tabi ni Joaquin. All smiles pa rin siya na kumikilos. Nagkunwari pati siyang nag-ayos ng mga pakwan at mangga kahit maayos naman na ang mga iyon. Sis, mali ang inupuan mo. Bulong sa kanya ni Theo. Ayokong makatabi ang may sayad sa utak kong asawa, pabulong din niyang sagot. Naghajihikan sila, nang bigla ay parang may sumuntok sa lamesa. Gulat na gulat silang lahat na napatingin kay Joaquin na siyang may kagagawan. May langaw po, pinatay ko lang, palusot naman ni Joaquin. Sandali lang na sumulyap si Celine dito. Itinuloy niya ulit ang ginagawang pag-aayos sa mga prutas kahit na hindi naman na iyon kailangang ayusin. Para lang siyang siyangga na itinataas iyon at ibinabalik din. Ang nakakahalata na sina Aling Wella, Brian at Theo na may tampuhan silang mag-asawa, ay tahimik na nagkakatinginan na lang. Sa bandang huli, nagtabi pa rin silang mag-asawang kumain pagdating ni Tita Rosa, Eli, at Jonathan. Kung paanong nangyari ay hindi alam ni Celine. Habang kumakain ay panay pab-aida ni Aling Rosa. As usual, ibinibida ang sikat na manug ang tabi nitong sikat na vlogger daw. Buti na lang at ginamit nitong si Eli ang kanyang utak. Itong si Jonathan ang pinili niya at hindi lang basta-basta na lalaki ang aasawin. Abay milyones na raw ang kinikita ngayon ng mga vlogger, patuloy ni Aling Rosa. Hintayin mo lang, Maria. Kapag ako sumikat dadalhin kita sa Maldives, ayuda naman ni Jonathan sa kay-abangan ng magiging biyenan. Ikinaubo yun ni Celine dahil nasamid siya sa sinusupsap niyang malaking sipit ng alimango. Nasamid siya dahil sa binanggit na lugar ni Jonathan. Ang Maldives na dapat kinaroroonan nila ngayon ni Joaquin at nagha-honeymoon. Are you okay? Nabahalang tanong ni Joaquin sa kanya. Automatiko na hinilot-hilot nito ang kanyang likod. Tumanggaw siya at walang salita na itinuloy ang pagkain. Niayaw nga sana niyang tingnan ito pero dahil narinig niyang tumunog ang cellphone nito ay napatingin pa rin siya. Dinukot naman ni Joaquin ang cellphone sa bulsa at tiningnan kung sino ang tumatawag. Hindi pa rin niya sana iyon sasagutin dahil si Secretary John lang ulit ang tumatawag, pero dahil may message ito na kanyang nabasa na nakikiusap na sagutin niya ang tawag, dahil tungkol kay Chairman ang sasabihin nito, ay napilitang itong sagutin ni Joaquin. Excuse me, I just need to answer this, pero bago ang lahat ay excuse muna nito sa mga kasamang kumakain bago lumayo. Sinundan ni Celine ang tingin ng asawa. Kinabahan siya, mukhang may problema. Ibang klase din ang asawa mo, Celine, ano? Pa-English pa, karpintero lang naman. Antag ni Aling Rosa sa kanya, ano po kasi, tita, panay kasi foreigner ang nagpapagawa sa kanila ng bahay kaya natuto at nasanay na siguro ang dila niya, naisip niyang ipalusot. Ganoon ba? Ay di mainam, sabi na lang ni Tita Rosa. Halos sabay na napabungisngis sina Ana at Theo. Sinaman niya sila ng tingin. Ang sarap nilang pagumpugan. Baka pwede ko siyang isama sa vlog ko, Celine. Kainuman sa lambanog sana ang naisipan kong e-content, kasama na rin sila. Matira matibay parang ganoon na challenge, request naman ni Jonathan. Itinuro sina Brian at Theo. Tanungin ko, mahiyain kasi iyon. Kahit nga selfie lang, ayaw yun, tugon niya. Kami okay lang, gusto mo mamayang gabi na. Na-miss ko na rin palang uminom ng lambanog, pag-unlak naman ni Brian. Salamat, bayaw, natuwang pasalamat ni Jonathan. Huwag kayong mag-alala at pasisikatin ko kayo. Magaling ako dun. Marami na akong natulungan na nagsisimula pa lang sa pagbablog, at okay na sana pero pagyayabang na naman kasi nito kaya napangiwi na naman sila. Sa di kalayuan, magkasalubong naman na ang mga kilay ni Joaquin habang kausap si Secretary John. Iyon ang sabi sa akin, Sir.
They did receive a summons for chairman from the prosecution office for the case of embezzlement. The company was already in bad shape kahit na ilang araw pa lamang kayong nawawala. How did that happen? Hindi siya makapaniwala kaya halos lumuwa ang mga mata niya. May nasilip daw ang audit team na mga mysterious malversation of the company's funds na hawak ng tauhan ng chairman sa finance, sir. Mga ghost projects daw at kung ano-ano pa, patuloy ng secretary niya. That's a big lie. Hindi gagaguhin ni Dad ang sarili niyang kumpanya. Bulyo na niya. I know, sir, pero wala naman akong magawa rito. I think you need to come back here right away. If possible, ngayon na sana sir. Panipi. Natigilan siya sa sinabing payo na iyon ni Secretary John. Maya-maya ay napalingon siya sa mga kumakain. Napatitig siya sa kanyang asawa na masaya pa ring nakikipagkwentuhan. Babalik na ba siya gayong wala pa siyang nagagawa para pasayahin si Celine? Oras na ba para gawin niya ang plano niya kahit wala pa silang magandang memories na nagagawa dahil parang aso't pusa pa rin sila? Napapikit siya. Anong gagawin niya?